Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, talagang napakainit pa nito mga kaibigan. At matagal na ho nyo itong inaabangan. Sa wakas, umarangkada na, nagsimula na ho ang investigasyon dito ho sa drug war. At ang tinuturong utak dito at may makasangkot siya, ito ang dating Pangulo na si Duterte. Nako po, lalong nadidiin ho. Ang dating Presidente Digong. Baka ito'y magtago na at baka ito hindi sumipot sa hearing. Alam niyo kung bakit mga kaibigan? Itong star witness ng ICC na dating tauhan niya diyan sa Davao at dating membro ng death squad at talagang inamin niya na siya ay kasama sa mga pumaslang na inutos ni Duterte noon di umano ay a-attendo sa hearing diyan sa Kongreso. Kumpirmado, inimbitahan na po ng Kongreso itong si Arturo Las Cañas. Kilala niyo ho yan. Si Arturo Las Cañas. Yan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan muna. At shout out po sa lahat. Kumusta kayo? Ito padaanan po natin mga kaibigan sapagkat napakarami ho nang nag-aabang dito. Umarangkada na ho at nagkaroon po na ng hearing diyan po sa Kongreso sa pangunguna ho ng ni Representative Abante ho ay nagsimula na itong hearing. May mga umatendo na resource person at mayroong pinatawag. Batang bigyan po natin ang highlight dito. Itong kabang-abang nagkasundo ho ang komite ni Representative Abante na ipatawag itong si Arturo Las Cañas at ito hong si Asyerto. Nako po, ay alam na alam ko na ho ang mangyayari dito mga kaibigan. Sa maniwala po kayo sa hindi. Kung napapanood nyo po ang aking vlog before, mga ilang buwan na po ang nakakaraan tungkol dito kay Arturo Las Cañas, ay napakatitindi po, mabigat ang mga paratang ho nito at sinasabi at mga salaysay tungkol dito sa pagkatao ni dating Presidente Digong. Alam kong napanood nyo po yan mga kaibigan. Kaunting kaalaman ho sa lahat ho ng hindi pa nakakakilala dito sa inimbitahan para tumistigo laban ho kay Duterte diyan sa Kongreso. Isiwalat ang kanyang nalalaman. Ito po si Arturo Las Cañas ay dating tauhan ng dating Presidente Digong nung siya ay mayor pa sa Davao. Siya ho ay dating membro din ng death squad na inuutusan di umano ni Digong na pumaslang. At inamin ho nitong si Las Cañas na mayroon siyang mga pinaslang na inutos ho ng dating Presidente Digong di umano. Importanteng mahalaga pong malaman natin yan sapagkat kumpirmado ay imbitado sa Kongreso ho. Ay sana ho ay alam ko ito ay malayo ang pinagtataguan mga kaibigan. Ay alam ko sana ay payagan na kung hindi man maka-attend ng personal ay by video ay abangan po natin kung ano ang diskarte dito ng Kongreso sapagkat kumpirmado na inimbitahan itong si Arturo Las Cañas at itong si Asyerto na para tumistigo ho laban kay Duterte at isiwalat
ang buong nalalaman niya. Ha? Abangan po natin kabang-abang mga kaibigan. Ba't sa maniwala ho kayo sa hindi? Mga kaibigan, ay alam na alam ko na ho ang mangyayari diyan ho sa Kongreso kapag itong si Las Cañas ho ay binigyan ng pagkakataon na payagan isiwalat ang kanyang nalalaman kapag hindi ho hinarang ito at binigyan ng pagkakataon na muli isalaysay ang kanyang nalalaman tungkol ho dito sa ika nga po yung tinatawag na drug war, killing, tukang kuno. Mga kaibigan, naku po, napakarami ho ang nalalaman ito. At yung mga sinasabi niya before na hindi pinaniniwalaan ho, dahil ito ay natalakay na before diyan ho sa Senado, nung administrasyon po at panunungkulan ni Duterte ay binasura ho. Mga kaibigan, paanong hindi mababasura? Ay alam nyo naman ho, nung kapanahonan ni Digong kapag ikaw ay nagsampa ng kaso, pag gusto kang ika nga po iwasat ang iyong kaso ay pwede. Kung pwede kang itapon sa basurahan ang iyong kaso, kahit matibay ang ebidensya, ay pwedeng itapon. Kaya't ganun po ang nangyari. Kaya't ngayon po ay napapanahon. Nagising na ang taong bayan, nagising na ang itong mga ilang congressman na nagpupursige na lumabas ang katotohanan dito sa pangunguna ho ni Representative Abante kasama ang kanyang membro ng komite. Diyan po sa Kongreso ay buong tapang na sinimula na po ang investigasyon dito po sa killings, tinawag na drug war at tukhang. Naku po, matindi, di ba? So alam ko na ho talaga ang mangyayari dito. Itong sinumpaan na salaysay ni Las Cañas, ay yan po ay na-vlog din natin, na binigay ho ang kanyang sinumpaan salaysay, diyan po sa ICC, ay mauulit po at maririnig natin dito sa Kongreso para idiin, ituro, ang nalalaman niya tungkol dito sa katotohanan, kung ano ang tunay na nilalaman ng drug war, killings, at itong tukhang. Mga kaibigan, nako po, padaanan natin kaunti. Ang dami yung tinuro nito ng lokasyon diyan sa Davao. Ito po ay sinumpaan din yan sa Laysay na nakasubmit sa ICC, itong si Las Cañas, na ang daming nakalibing na biktima ho. Di umano ito ng dating Presidente Digong. Pahapyaw pa lang po yan. May mga lugar ho siya na tinuro diyan sa Davao na napakadami ang nilibing. Yan po ay sinumpaan sa Laysay na isinabnit ni Las Cañas diyan po sa ICC. Datapot sa puntong ito na ulitan ko po in relation. Muli po nating maririnig yan. Alam ko ho, hindi ko naman pinapangunahan ang sino man dito. Sapagkat ito ay titistigo sa maniwala kayo sa hindi. Dito sa dating Pangulo Duterte. Didiin talaga nito itong dating Pangulo Duterte. Dahil alam niya at mayroon siyang kaalaman talaga. Dahil ito ay dating bata, tauhan ni Duterte. Kaya't ang buong nalalaman niya ho, ayon sa kanya, ay hindi haka-haka. That's why, yung mga sinasabi niya ho, ay kita niya ng dalawang mata. Yung iba ay ginawa niya at inamin niya na siya ay talagang pumaslang din sa utos ng dating Presidente Digong D. Umano. Noon siya ay mayor pa diyan sa Davao, mga kaibigan. Hindi lang po yun. Mayroon din po siyang tinuro kung sino ang ika nga po'y namamayagpag sa usapin po ng pinagbabawal na gamot ang laboratory. Alam ko po, sasabihin din yan diyan sa Kongreso dahil yung sinasabi nyo po na binabanggit noon na hindi pinaniniwalaan na pangalan ng Michael Yang. Hindi ko pinaniniwalaan dati yan. Nung panahon ni Duterte.
itong pangalang Michael Yang, ngayon po, nandyan na sa Kongreso, iniimbestigahan. Yan po ay nabanggit din nila sa Kanyas. Ang complete details po niyan, full story. Bigyan po natin ng part 2 ito. Bibigyan ko po kayo ng mainit na kaganapan tungkol dito sa usapin ng pag-iimbestiga. Dito po sa drug war, tukhang na piki, mga kaibigan, na napakaraming biktima na binawian po ng buhay. Subalit, ito ho ay hindi biktima ng ika nga po'y pinagbabawal ng gamot. Di umano, biktima ito sa malupit na kamay ng dating Pangulong Digong at siyempre ang kanyang mga kasangkot dito. Okay, alright, alam ko na kung ano ang gusto kong ipunto dito at ano man ang inyong public opinion in reaction dito sa ating kaunting binigyan ng komentaryo. Pabor po ba kayo na patuloy ang pag-iimbestiga dito sa tinatawag na drug war, EJK killings, at siyempre tukhang, tinawag nilang tukhang, di ba? Huwag po kayong matakot, magbigay ng anumang public opinion diyan sa comment section. Isang like lang po sa video na ito. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.